Ang videoke sa kanto. Sa isang liblib na baryo sa bayan ng San Roque, may isang videoke machine na kilala hindi dahil sa ganda ng tunog o dami ng kanta, kundi dahil sa mga kwentong bumabalot dito. Madalas, hindi na ito inaabot ng hating gabi nang walang nangyayaring kakaiba. Ang videoke na ito ay matatagpuan sa isang maliit na tindahan sa kanto, pagmamay-ari ni Aling Minda. Ayon sa kanya, isang lalaki raw ang lumapit sa kanya isang gabi dala-dala ang videoke at ibinenta ito sa murang halaga. Wala siyang pangalan, pero ang mata nito ay tila laging nanlivisit. Dahil mura at mahilig ang mga tao sa baryo sa kantahan, hindi na nagdalawang isip si Aling Minda. Noong una, tuwang-tuwa ang mga tao sa baryo. Tuwing gabi, nagkakatipon ang mga kapitbahay sa tindahan at nagsasalo-salo sa musika. Pero isang gabi, habang kumakanta si Mang Celso ng My Way, bigla na lang siyang natigilan. Namutla siya at tumitig sa screen. Akala ng lahat ay lasing lang siya, ngunit bigla siyang bumagsak at hindi na muling nagising. Simula noon, sunod-sunod ang mga insidente. Tuwing may kumakanta ng partikular na kanta, bigla na lang silang parang nawawala sa sarili, o kaya'y may nakikitang kakaiba sa screen, mga aninong tila'y sumasayaw sa likod ng lyrics, o mga matang nakatitig sa kanila. Isang gabi, isang bata ang nawala ng malay matapos kantahin ang isang upbeat na kanta. Nang magising siya, paulit-ulit niyang sinasabi, "May babaeng nakatayo sa likod ko, wala siyang mukha." Dahil sa takot, hamina ang mga dumadayo sa videoke, ngunit may mga matitigas ang ulo, mga kabataan hindi naniniwala sa kababalaghan. Isa na rito si Roy, ang pinakabibo sa kanilang grupo. Isang Biyernes ng gabi, naggayayaan silang kumanta. 11:00 ng gabi nang kantahin ni Roy ang "Pangarap ko ang ibigin ka." Pagkaraan ng ilang linya, biglang nag-blackout ang paligid, ngunit ang videoke ay patuloy na tumutugtog. Guys, hindi ito nakakatawa ha. Pagbukas ng ilaw, wala na ang mga kaibigan niya. Ang screen ng videoke ay may kakaibang mensahe. "Isa ka na lang." Nagsisigaw si Roy, humahango siyang tumakbo pa uwi. Kinabukasan, nakita na lang siya sa may sapa, wala ng buhay. At ang kanyang bibig ay nakananatila ba humahabol ng nota. Sa kanyang kamay, may hawak siyang song slip na may titulong Scream of the Silent. Walang ganoong kanta sa listahan. Mula noon, ipinasara ni Aling Minda ang tindahan at isinumpa ang araw na tinanggap niya ang videoke. Ngunit kahit na nawala na ito, may mga nagsasabing sa tuwing sasapit ang 11:00 ng gabi, may maririnig kang tila mahina ngunit malinaw na boses sa hangin. Humakanta ng mga kantang hindi mo pa naririnig kailanman. At ang mas nakakatakot, tila ba sa dulo ng bawat linya, may sumasabay na tinig. Isang tinig na malamig, mahina. Makalipas ang ilang buwan mula sa pagkamatay ni Roy, nanambalik ang katahimikan sa baryo ng San Roque. Inakala ng lahat na tapos na ang kababalaghan, lalo na't wala na ang videoke machine. Ngunit isang gabi, sa mismong araw ng anibersaryo ng pagkamatay ni Roy, may nangyaring hindi inaasahan. Si Trina, kapatid ni Roy, ay isa rin mahilig kumanta. Simula nang mamatay ang kanyang kuya, pinandako niya sa sarili na hahanapin niya ang dahilan ng mga nangyari. Madalas siyang pumunta sa sapa kung saan natagpuan ang bangkay ni Roy. Dala-dala ang lumang song list na nakita sa kamay nito. Ngunit napansin niya ang kakaiba. Sa dulo ng listahan ay may bagong bahagi na parang hindi dalin sa printer kundi isinulat ng kamay. Ang nakasulat, playlist ng mga nawawala. Una, My Way kay Mang Celso. Pangalawa, Pangarap ko ang ibigin ka kay Roy. Pangatlo, Top of the World kay Liza. Pang-apat, Because of You kay Adrian. Sa panglima, wala itong nakasulat. Napakunot noo si Trina.
Si Liza at Adrian ay kapwa kababata niya na matagal nang nawawala at inakalam lumipat na ng tirahan. Ngunit kung tutuwang listahan, nawawala rin sila dahil sa videoke. Nagsimula siyang mag-imbestiga. Nakausap niya ang matandang albularyo sa baryo, si Mang Isko, na noon pa man ay may hinala sa videoke. Ako ay may nakita roon, hindi yun basta simpleng makina. May nakakabit na espiritu sa loob niyan. Isa siyang mang-aawit na pinatay habang kumakanta sa entablado. Ibinuhos niya ang kanyang galit sa sino man sisira ng tono o awitin ng kanyang kanta. Lumamig ang hangin ng sandaling yun. Mula sa likod ng bintana, may narinig silang mahinang awitin, isang boses na tila galing sa malayo, kinakantaan. Because of you, I never stray too far from the sidewalk. Tumayo ang balahibo ni Trina. Si Adrian ang huling kumanta niya, at kasabay ng bawat linya, lumalakas ang boses hanggang sa biglang huminto. Nagdesisyon si Trina, kailangan niyang makita ang videoke, hindi upang kantahan ito, kundi upang tapusin ang sumpa, damit ang mga impormasyon mula kay Mang Isko. Sinubaybayan niya ang lalaki na nagdala ng videoke kay Alininda, isang taon nakita raw muli sa kalapit na bayan. Muling nag-aalok ng videoke machine sa ibang mga tindahan. Sa tulong ni Mang Isko, nahuli nila ang lalaki, hindi pala siya tao, kundi isang nilalam na alagad ng mga awit sa dilim. Ibinunyag niya na may huling 5 pangalan pa sa playlist, at si Trina ang susunod. Ang tanging paraan para maputol ang sumpa, harapin ang videoke, kantahin ang awit ng kalayaan, isang misteryosong kanta na hindi matatagpuan sa kahit anong playlist, kundi lumalabas lamang sa huling gabi bago makumpleto ang listahan. Ngunit babala ni Mang Isko, kapag bumirit ka ng mali, hindi tanta ang kapalit, kundi kaluluwa. Gabing madilim, walang buwan, at halos walang bituin, sa gitna ng katahimikan, nakatayo si Trina sa gitna ng dating tindahan ni Alininda, nayu'y abandonado, napapalibutan ng matataas na damo at nababakbak na pader. Sa gitna ng silid, muling nandoon ang videoke, hindi nila alam kung paano ito bumalik. Hindi ko yan dinala. Pagkagising ko, nandoon na lang ang videoke. Pinatapon ko na yan dati. Kasama ni Trina sina Mang Isko at ilang matatapang na kabataan handang tumulong, nag-aayos silang parang magsasagawa ng ritual. Sa harap ng videoke, may bilog na asin, kandilang puti, at mga anteng-anteng na hinaluan ng durog na ulin at dahon ng sambong. Handa ka na ba, Trina? Wala nang atrasan. Kapag nagsimula ang kanta, kailangan mong tapusin, huwag kang titigil kahit anong mangyari. Tumango si Trina, nilunok ang kaba, lumapit siya sa videoke at hinawakan ang mikropono. Biglang bumukas ang makina, walang kuryente pero gumagana. Dumilim ang paligid, isa-isang namatay ang mga kandila, maliban sa isa. Nag-flash ang screen, walang song list, walang menu, isa lang ang mensaheng lumabas. Awit ng kalayaan singer, Trina. Lyrics will appear as you sing. Nagsimula ang isang malungkot na melody, mabagal, may kasamang alingaw na parang may sumisigaw mula sa kailaliman. Lumabas ang unang linya. Sa lilam ng gabi, ako'y tumatangis. Mataas ang tono, sinunod ni Trina ang melody. Habang kinakanta niya ito, biglang lumitaw sa paligid ang mga aninong hugis tao, sina Roy, Mang Celso, Liza, Adrian, lumulutang, walang imig, pero may luha sa mga mata. Pamalawang linya. Boses ko'y susi sa dilim na gabi. Nanininig ang boses ni Trina pero hindi siya tumigil. Sa bawat linya, lumalakas ang tunog ng hangin, bumibigat ang paligid, parang may kamay na humahawak sa balikat niya. Tinutulak siya patalikod. Pamatlong linya. Awitin ng puso, di na kayang pigilin. Nagsimulang mag-crack ang kanyang boses, pero biglang lumapit si Mang Isko at pinatuman siya ng antem-antem sa noo. Tapusin mo, huwag mong hayaan silang hilahim ka.
Pamhuling linya. Kaluluwang bihang na iyu'y palalayain. Sa pagkanta ng huling linya, isang nakakabingin sigaw ang umalinaw mula sa loob ng videoke. Nagsimulang maninig ang makina. At mula sa screen ay lumabas ang mukha ng isang babae, mapotla, humiiyak ng dugo, bumubulong. Hindi mo ako kayang awitin. Sa huling note ni Trina, isang liwanag ang bamalat sa paligid, nagsilaho ang mga anino. Isa-isa, may ngiti sa mga labi, si Roy, ang kanyang kuya, huling tumingin sa kanya bago tuluyan naglaho, at ang videoke, sumabog na kulay asol. Nang matapos ang lahat, muling bumalik ang katahimikan, wala ng playlist, wala ng kanta, at ang videoke, tuluyan ang nawala. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.